At maraming salamat po sa Panginoon din. Na patuloy na pinakasangkapan ang ating Pastor Popoy sa pamamahagi ng mga banal na salita ng Panginoon. Sana po, mapagpatuloy tayo lagi sa mga gawain ng ganito upang makinig at mag-aral ng salita ng Panginoon. At dalangin ko rin po na sana po hindi lang natin mapakinggan, kundi maitanim sa ating mga puso at kaisipan ang mga aral na ibabagi sa ngayon ng ating Pastor Popoy upang malakaran po natin habang tayo nabubuhay dito sa magulong sanlibutan. Yeah. Hindi ko po, i-shortcut ko na lamang po. Kasi po baka maubos yung oras ng ating pastor. Okay lang po. Kasi po kung talagang natutusin, kung bibilangin ko po ang blessing ng Panginoon, hindi ko po kayang bilangin kahit sa edad kong ito. Mula po, nung nasa sinapo po ako ng aking magulang at mailiwan dito sa mundong ito, hindi ko na po kayang bilangin ang mga blessing na binigay ng Panginoon sa atin. Bagamat tayo po nung una, alipin ng kasalanan. Lahat naman po tayo siguro nakagistan natin ng religyong Katoliko. Subalit, salamat sa Panginoon. Nung makilala namin ang Panginoon, matanggapin namin siya, ang aking asawa, 80s po yun. So shortcut ko lamang po. Nag-attend po kami noon sa Baptist Church sa Dao. Nung karinig po kami ng salita ng Panginoon, siguro po dahil kadahilan ng ako'y pasalanan, naiiyak ka talaga kapag narinig mo yung mga salita ng Panginoon. Iba ang pakiramdam mo. Siguro po, dahil nga sa mga kasalanan natin. Hindi na, tuloy ko po, nag-attend po kami ng asawa ko doon sa Baptist Church sa Dao. Sige, regular po kami ma-attend doon. Dumating po yung time na yung pastor namin pumunta ng Amerika, sama yung misis niya. Ma-attend pa rin po kami. Pero parang sa nakita ko po hindi na kagaya ng dating meron kaming pastor. Parang hindi ko na po ramdam talaga. Nakikita ko mga teenager, mga bata, parang hindi na po kami sumasambay. Dumating po sa point na lumamig kami ng misis ko, hindi na kami nag-attend ng church. Dekada po. Ang nakaraan, hindi na kami nag-attend. Yung pastor namin, hindi na siguro dumating. Kasi kung dumating po yung pastor namin, sigurado bibisitahin kami. Ngayon po, isa pang dahilan, nalipat po kami ng Magalang, Pampanga. Tapos kung nandun kami, yung dalawang anak ko, si Aisha, si Marie, nakapunta ng Dubai. Si Marie po nakatapos ng 2 taon sa Dubai. At yung panganay, si Aisha, nagpatuloy doon. Nagkaroon ng opportunity na makarating dito sa Canada. Para hindi po masyado mahaba, yung purong dahilan ng panganay kong anak. Kaya ngayon, nandito kami lahat sa Canada. Isipin mo po yun kung blessing, napakalaking blessing po para sa akin na Panginoon na pinagkaloob sa amin. Ngayon po, dumating yung time na naging bakasyon kami ng asawa ko sa Pilipinas. Isang araw may dumating akong bisita na dating kakilala na rin kami hindi nagkikita. Yung kwentuhan muna nung una po. Tapos sinabi niya, isa na pala siyang pastor sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Inalok niya ako mag-Bible study kung gusto ko raw.
Sabi ko naman, dahil nakilala ko na yung Panginoon, na itis pa, tungkol sa Panginoon talagang interesado rin ako. Bagamat dekada rin ko akong talagang naligaw rin. Pumayag po ako, yun. Naging hanggang sa aralan kami dalawa ng bilis ko, sa madalit salita, bumalik po ako sa pagsamba. At nang dumating yung time na bumalik namin sa Pilipinas, ay dito sa Canada, sila Daniel at Shanice naman nagbakasyon sa Pilipinas. Yung po, si Dada Bagamata, nawalay din sa Panginoon ng mga ilang taon. Muling bumalik po siya sa Panginoon. Si Shanice ganun din po. Sa pamamagitan ng ating minamahal na pastor, si Pastor Kokoy po, naging instrumento ng Panginoon. Kaya nung bumalik po sila Daniel dito sa Shanice, una po, nagpa-Bible study lang silang dalawa. Tapos sinama si Aaron. Kami nandito lang sa taas, hindi pa kami pinapahaginan ni Daryl ng mga salita ng Panginoon. Pagkatapos, lumaki po yan. Hanggang sa kami na sama-sama na nagpa-Bible study. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po, hindi ko may paliwanag kung gaano man kasaya ng asawa ko sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ni Daniel at si Sean. Siya pong naging kasanggapan dito sa pamilya namin na nagaling naman sa ating minamahal na pastor, Tokoy. Kaya dalangin ko po na sana patuloy kayong gamitin ng Panginoon bilang tagapamagitan o tagapatayag ng salita ng Diyos. Napakasaya po ng pakiramdam ko sa ngayon. Kaya sabi ko nga po, Pastor, hindi ko kayang bilangin po kung sa blessing ang pag-uusapan. Sa edad kong ito, hindi ko po kayang bilangin ang blessing na pinagkaloob ng Panginoon. Ito nga lang pong ang sampayan ko, Pastor, alam mo, nilingkod lang ako sa Panginoon. Napakalaking blessing po para sa aming mag-asawa. Talagang yung katuwaan namin sa puso sa Panginoon talagang hindi namin may paliwanag. Pero salamat sa Panginoon. Kaya sana kung mga kapatid na nakakakinig sa akin, huwag po tayong magsawa maglingkod sa ating Panginoon. Alam niyo po, para sa akin, sa dami-dami ng tao rito sa mundo, isa tayo sa mga tinawag na Panginoon para makapaglingkod sa Kanya. Yun nga lang po yung mga bagay na yun hindi natin kayang sukatin talaga. Na talagang ang Panginoon natin, unconditional love, sabi nga, bagamat tayo makasalanang tao, pero nandito tayo ngayon. Salamat. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Pastor, maraming salamat po. Sana po patuloy kayo nung gamitin ng Panginoon. Ganoon din si Daryl sa pamilyang ito. Sa dumadami po yung mga kapatiran namin dito. Alam sa inyo na pinahintulot ng Panginoon na gawin ang gawain ito. Maraming salamat po. Kapatid, Pastor, maraming salamat po. Yun lang po. Maraming salamat po sa kay tatay, no, po kay Lolo, no, sa kanyang testimony na tunay